Matapos nilang lisanin ang halamanan ng Eden, nagsimula ng bagong buhay sina Adan at Eva. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki. Ang panganay ay si Cain at ang pangalawa naman ay si Abel. Ang magkapatid na ito ang unang mga batang isinilang sa isang mundo na mayroong kabutihan at kasamaan. Lumaki sila sa ilalim ng isang kalangitan, ngunit magkaiba ang kanilang mga puso. Si Cain ay nagtrabaho sa lupa. Siya isang magsasaka, konektado sa lupa at sa mga panahon nito. Si Abel naman ay naging pastol. Inalagaan niya ang mga kawan, kinagabayan sila sa luntiyang pastulan at sariwang tubig. Simple ang kanilang buhay, ngunit ang kanilang kapalaran ang humubog sa kasaysayan ng tao magpakailanman. Ang kanilang kuwento ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa ating lahat. Isang araw dumating ang panahon para magdala sila ng mga handog kay Yahweh. Ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang pasasalamat at debosyon. Nagdala si Cain ng ilan sa mga bunga mula sa kanyang mga bukirin. Ipinakita niya ang ibinigay ng lupa sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Nagdala naman si Abel ng pinakamagandang bahagi ng kanyang mga unang silang na tupa. Pinili niya ang pinakamaganda mula sa kanyang kawan, isang simbolo ng kanyang malalim na paggalang. Tiningnan ni Yahweh ang kanilang mga handog. Tinanggap niya ang handog ni Abel. Ngunit hindi niya tinanggap ang kay Cain. Hindi sinasabi sa atin ng Biblia kung bakit. Siguro, ang kalagayan ng puso ni Cain, hindi lang ang handog mismo ang mahalaga. Ang sandaling ito ng pagtanggi ay nagtanim ng isang mapanganib na bini sa puso ni Cain. Nakaramdam siya ng matinding galit. Ipinakita ng kanyang mukha ang kanyang pagkadismaya at sakit. Nakita niya ang tagumpay ng kanyang kapatid bilang sarili niyang kabiguan. Ito ang simula ng isang matinding inggit. Ito ay isang bago at madilim na emosyon sa batang mundo. Nakita ni Yahweh ang pagbabago kay Cain. Kinausap niya siya ng marahan tulad ng isang amang nag-aalala. Binalaan niya si Cain tungkol sa panganib ng galit. Sinabi niya sa kanya na ang kasalanan ay naghihintay sa pintuan, handang kontrolin siya. Ngunit binigyan din niya siya ng pag-asa na sinasabing maaring pamunuan ito ni Cain. Ang mga salita ni Yahweh ay isang mahalagang pagsubok para kay Cain. Mayroon siyang pagpipilian. Maari siyang makinig sa babala at subukang unawain ang kanyang damdamin. Maari niyang talunin ang galit na lumalaki sa loob niya. O maari niyang hayaan ang galit na tuluyang lamunin siya. Ang pagpipiliang ito ay kinakaharap ng bawat tao. Lahat tayo ay nakakaramdam ng inggit, galit at pagkadismaya minsan. Ipinapakita sa atin ng kwento ni Cain na ang mga damdaming ito ay bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin sa kanila. Si Cain ay nasa sangang daan na nakasalalay ang kanyang sariling puso, isang sandali na magpapakahulugan sa kanya. Hindi nakinig si Cain sa babala ni Yahweh. Ang inggit sa kanyang puso ay lumakas sa bawat sandali. Ito ay isang anino na sumusunod sa kanya saanman. Hindi niya matignan ang kanyang kapatid na si Abel nang hindi nararamdaman ang kirot ng pagtanggi. Sa halip na subukang pamunuan ang kanyang galit, hinayaan niya itong mamuno sa kanya. Nagsimula siyang magplano ng isang kakilakilabot na bagay. Inanyayahan niya ang kanyang kapatid na lumabas sa bukirin kasama niya. Si Abel, na inosente at mapagtiwala, ay walang hinala na may mali. Sinundan niya ang kanyang nakatatandang kapatid, iniisip na magkasama lang silang maglilibang tulad ng dati. Payapa ang araw na iyon, ngunit may bagyo na namumuo sa kaluluwa ni Cain. Sa tahimik na bukirin, malayo sa sinumang makakatulong, sumabog ang galit ni Cain. Ang madilim na damdamin na kanyang kinikimkim ay tuluyang kumontrol. Inatake niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sa sandaling iyon ng matinding galit, ginawa niya ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Ang ugnayan ng magkapatid, isa sa pinakabanal na koneksyon, ay sinira ng karahasan. Si Abel, ang maamo na pastol, ay nakahandusay na patay sa lupa na dapat sana ay inaalagaan ng kanyang kapatid. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat sa bigat ng kakilakilabot na gawain ito. Si Cain ay nag-iisa na ngayon, ngunit hindi siya malaya mula sa kanyang ginawa. Ang krimen ay habang buhay nagugulo sa kanya. Ang tinig ni Yahweh ang pumutol sa katahimikan. Lumapit siya kay Cain at nagtanong ng isang simpleng tanong, nasaan ang kapatid mong si Abel? Hindi ito tanong para sa impormasyon. Alam na ni Yahweh ang nangyari. Ito ay isang tanong upang harapin ni Cain ang kanyang krimen. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya na magtapat at magpakita ng pagsisisi. Ngunit matigas pa rin ang puso ni Cain. Sumagot siya ng isa pang tanong, puno ng pagsuway at pagtanggi. Hindi ko alam, nagsinungaling siya.
Ako ba ang tagapagbantay na aking kapatid? Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng maraming siglo, isang simbolo ng ating pagtanggi na panagutan ng isa't isa. Ngunit hindi maitago ang katotohanan. Sinabi ni Yahweh kay Cain na ang dugo ni Abel ay sumisigaw sa kanya mula sa lupa. Ipinapakita ng malakas na imaheng ito na ang bawat buhay ay mahalaga. Ang isang gawa ng karahasan ay hindi lang laban sa isang tao. Ito ay isang pagkakasala laban sa mismong paglikha. Ang lupa mismo ang saksi sa krimen. Ang dugo ni Abel ay isang tinig na hindi mapatahimik. Sumisigaw ito para sa hustisya. Sinubukan ni Cain na itago ang kanyang kasalanan, ngunit ito ay nabunyag na ngayon. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang pagpipilian, isang katotohanan na hindi na maitatanggi. Ang kahihinatnan ng krimen ni Cain ay agaran at matindi. Nagbigay si Yahweh ng sumpa sa kanya. Ang mismong lupa na pinagtrabahuhan ni Cain bilang magsasaka ay magiging kaaway niya ngayon. Hindi na ito magbububunga ng mga pananim para sa kanya. Ang lupa na sumipsip ng inosenteng dugo ng kanyang kapatid ay tatanggihan siya ngayon. Ang kanyang koneksyon sa lupa, ang kanyang pagkakakilanlan bilang magsasaka ay tuluyang nasira. Siya ay hinatulan na maging isang walang pahingang lagalag sa lupa. Wala siyang magiging tahanan, walang lugar na mapabilang. Ang parusang ito ay hindi lang pisikal. Ito ay isang malalim na espiritual at emosyonal na paghihiwalay. Siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho at sa kanyang tahanan. Ang reaksyon ni Cain sa kanyang sentensya ay pagkadismaya. Sumigaw siya kay Yahweh. Ang parusa ko ay higit pa sa aking makakaya. Sa unang pagkakataon, tila naunawaan niya ang bigat ng kanyang ginawa. Napuno siya ng takot. Bilang isang lagalag, siya ay magiging mahina. Naniniwala siya na sinumang makakita sa kanya ay papatayin siya, na gagawin siyang biktima tulad ng kanyang kapatid. Ang takot na ito ay nagpakita na nagsisimula siyang maramdaman ang bigat ng kanyang pagkakasala. Hindi na siya mapagmatigas. Siya ay isang sirang tao na humaharap sa isang hinaharap ng kalungkutan at patuloy na takot, isang buhay na walang kapayapaan. Sa sandaling ito ng pagkadismaya ni Cain, nagpakita si Yahweh ng nakakagulat na gawa ng awa. Kahit na nakagawa si Cain ng isang kakilakilabot na krimen, hindi siya tuluyang pinabayaan ni Yahweh. Ayaw niyang patayin si Cain sa isang gawa ng paghihiganti. Kaya naglagay siya ng isang espesyal na marka kay Cain. Ang markang ito ay hindi tanda ng kahihiyan. Ito ay tanda ng banal na proteksyon. Ito ay isang babala sa iba na sinumang saktan si Cain ay haharap sa galit ni Yahweh. Ang gawaing ito ng awa ay nagpapakita ng isang komplikadong aspeto ng hustisya. Kahit sa parusa, mayroong sukat ng biyaya. Ang buhay, kahit isang buhay na may sala, ay banal pa rin. Umalis si Cain sa presensya ni Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod na nangangahulugang paggalagala. Nagsimula ang kanyang buhay bilang isang lagalag. Siya ang unang tao na nakaranas ng pagpapatapon, na mahiwalay sa kanyang komunidad. Ang kanyang kuwento ay naging isang malakas na simbolo ng mga kahihinatnan ng kasalanan. Dala niya ang kanyang pagkakasala saan man siya magpunta. Ngunit dala rin niya ang marka ng proteksyon ni Yahweh. Mahalaga ang dalawahang ito. Ipinapakita nito na kahit naliligaw tayo sa ating sariling mga pagkakamali, may posibilidad ng proteksyon at isang pagkakataon gaano man kaliit para sa isang hinaharap. Ang kuwento ni Cain at Abel ay higit pa sa isang lumang kuwento. Ito ay isang malalim na aral para sa lahat ng sangkatauhan. Tinuturuan tayo nito tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng galit at inggit. Ang mga emosyong ito ay bahagi ng karanasan ng tao, ngunit binabalaan tayo ng kuwento kung ano ang maaring mangyari kapag hinayaan natin silang kontrolin tayo. Ang galit ni Cain ay nagsimula bilang isang maliit na binhi ng pagkadismaya, ngunit lumaki sa isang nakamamatay na galit dahil hindi siya nakinig sa tinig ng katuwiran. Ang kanyang kuwento ay isang salamin na nagpapakita sa atin ng ating sariling potensyal para sa kadiliman. Hinihiling nito sa atin na tingnan ang loob ng ating sariling mga puso at harapin ang galit na makikita natin doon bago ito humantong sa mapanirang mga kilos. Sinusuri din ng kuwento ang malalim na pangangailangan ng tao para sa pagsisisi at pagpapatawad. Nang harapin ni Yahweh si Cain, binigyan niya siya ng pagkakataong magtapat. Ang paunang pagtanggi ni Cain ay lalo lang nagpalala sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang huling sigaw ng pagkadismaya gayunpaman ay nagpakita ng isang lamat sa kanyang matigas na puso.
Ito ay isang sandali ng pagkaunawa sa tunay na bigat ng kanyang mga aksyon. Ipinapakita nito sa atin na ang pagkilala sa ating pagkakamali ang unang hakbang tungo sa paggaling. Hindi tayo makakausad hanggat hindi natin hinaharap ang katotohanan ng ating ginawa. Pinapaalala sa atin ng kuwento na kahit pakiramdam natin ay napakabigat ng ating pagkakasala, ang pagpapahayag ng sakit na iyon ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay ng tao. Kahit sa kadiliman ng kuwentong ito, mayroong sinag ng pag-asa. Ang awa ni Yahweh sa pagligtas sa buhay ni Cain ay isang malakas na mensahe. Sa kabila ng kakilakilabot na krimen, hindi nawasak si Cain. Binigyan siya ng pagkakataong mabuhay, bumuo ng isang buhay at magkaroon ng pamilya. Ipinapakita nito na laging posible ang pagtubos. Walang sinumanang lampas sa pag-asa. Ang marka ng proteksyon ay isang tanda na kahit sa pagpapatapon, hindi lubusang nakalimutan si Cain ni Yahweh. Iminumungkahi nito na kahit pakiramdam natin ay nawala at nag-iisa dahil sa ating mga pagkakamali, mayroon pa ring daan pasulong. Ang pag-asa ay matatagpuan sa mga pinaka-hindi inaasahang lugar. Sa huli, ang pamana ni Cain at Abel ay isang walang hanggang babala at isang pinagmulan ng gabay. Pinipilit tayo nitong tanungin ang ating sarili. Ako ba ang tagagbantay ng aking kapatid? Ang sagot ng kuwento ay isang malinaw na oo. Responsable tayo sa isa't isa. Tinatawag tayo na piliin ang empatiya kaysa sa inggit, pag-unawa kaysa sa galit, at komunidad kaysa sa paghihiwalay. Ang kuwento ng unang krimen ay nagsisilbing isang patuloy na paalala ng ating mga pagpilian. Maari nating hayaan ang ating madilim na emosyon na akayin tayo sa isang landas ng pagkasira tulad ni Cain. O maari nating piliing makinig sa mas mabuting bahagi ng ating pagkatao, humingi ng kapatawaran, at bumuo ng isang mundo batay sa habag at pangangalaga.